Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Negosyante sa Malabon, walang awang pinatay, misis idinamay. Dahil umano sa negosyo, abay pinagbabaril po ang mag-asawa dyan po sa Malabon. At sa nangyaring po yan, buwis buhay po yung mister. Samantala, yung misis niya, agaw buhay. Narito po, panurin po natin. Madaling araw na ikawalo ng Nobyembre taong kasulukuyan, sa kuha ng CCTV sa Sanchez Street, Barangay Tenejeros, Malabon City, makikita ang motorsiklong ito na minamaneho ng 42 anyos sa negosyanteng si Alfredo Bautista, residente ng naturang barangay. Angkas niya ang kanyang asawa na kinilalang si Delia Bautista, 43 anyos, habang pauwi ang mga ito sa kanilang tahanan. Nasa pool din sa CCTV ang isa pang motorsiklo na nakasunod sa mag-asawa. Ilang sandali lamang, umalingaw-ngaw ang ilang putok ng baril na galing sa direksyon na tinatahak ng dalawang motorsiklo. Kasunod nito, ang pagharurot ng pangalawang motorsiklong nakita sa CCTV video. Natagpuan sa crime scene ang nakahandusay at wala ng buhay na si Alfredo. Naliligo sa sarili nitong dugo at nadaganan ng natumba nitong motorsiklo. Habang ang asawa nitong si Delia nag-aagaw buhay na isinugod sa kalapit na ospital. Ayon sa investigador na si PO3 Julius Mabasa na Malabon City PNP, napagalaman nila mula sa mga anak ng biktima na galing ang mga ito sa kanilang karinderya at pauwi na ng mga oras na iyon. Noong November 8, 2016, bandang alas 2 ng madaling araw sa may Sanchez Street, Barangay Tenejeros, Malabon, nakatanggap kami ng tawag na di umano mayroong binaril doon. Nadatnan namin yung mag-asawa, yung lalaki na driver, patay na. Tapos yung si Mrs. Bautista, dinala sa MCU Medical Hospital. Sabi ng anak niya, galing daw sila sa kanilang karinderya doon sa may kanto malapit sa eskwelahan. Pauwi na sila noon. So, ayun, bigla na lang nakarinig ng sunod-sunod na putok yung mga tao doon sa lugar at paglabas nila, nakita nila yung dalawang biktima. Dagdag pa ni PO3 Mabasa, na-recover na sa crime scene ang dalawang basyo ng bala na kumitil sa buhay ni Alfredo at naglagay sa bingit na kamatayan kay Delia. Naka-recover kami doon ng dalawang basyo ng bala. Ang tama ni Mr. Alfredo Bautista, base sa pagkakatingin ko doon sa kanyang katawan, sa kanang ulo. At si Ma'am Delia Bautista naman, nalaman ko na lang kinalaunan na ang kanyang tama dito sa may panga, tumagos at tumama sa kanyang balikat. Ngunit, ano nga ba ang motibo ng suspect na nagudyok sa kanya upang paslangin si Alfredo at barilin din maging ang asawa nito? Sa inisyal na impormasyon na kalap na Malabon City PNP, ang gulo ng inggit sa negosyo ang tinitingnan nilang motibo sa krimen. Mayroong nagreklamo sa kanila, yung karinderya nila wala daw business permit. Yung personal na pahayag ni Mrs. Delia Bautista, kinausap siya ng may-ari at sinabi nga na bakit magtatayo ka pa ng karinderya, may karinderya naman na dito. Sinagot lang ni Ma'am Delia, hindi naman masama na magbukas ako ng karinderya, total naman ang mga customer naman ang namimili kung sino yung gusto nilang puntahan. Upang beripikahin ang naging reklamong ito sa negosyo ng mag-asawa, pinuntahan ng Kilos Pronto Crime Desk ang Barangay Tenejeros.
Ngunit, walang nahanap na record o blatter ng barangay tungkol sa naturang reklamo. Ang anggulong inggit sa negosyo, maring pinabulaanan ng anak ng mga biktima na itinago namin sa pangalang Grace. Kasi incoming po yun eh. Nauna lang silang magreklamo. Pero on process po yung papel talaga. Talagang hinahanapan lang po siguro nila ng butas yung tindahan. Pero pag inaano ko po talaga kasi nangingibabaw pa rin po sa akin yung kabutihan nila. Sa masusing pagsisiyasat ng Kilos Pronto Crime Desk sa kasong ito, lumabas ang pangalan ng isang alias hero na dating cook na mag-asawa. Ngunit kusa raw itong umalis sa trabaho dahil sa masamang ugali nito sa mga katrabaho at maling gawain. Unang dahilan na nakitaan siya ng tatay ko na may yung mga pinamalengke po ng tatay ko, kumukuha po siya doon. Nakikita ni tatay na kung paano niya tratuhin yung mga taong kasama niya. Kung paano niyang murahin, kung paano niyang sigawan. Dagdag pa ni Grace, simula raw na umalis ito sa trabaho, nakikita raw ng kanyang ama madalas sa pagtambay nito sa kalapit nilang establishmento. Animoy nagmamanman. Nung natanggal po sa amin yung taong yun, nakikita po ni tatay na maaligid-aligid po siya doon. Ang pinaka-tinatambayan po niya ay yung katapat na bangko po namin. Hindi po siya lumalapit sa amin. Nakikita lang siya ni tatay. Sa mga pahayag ni ito ni Grace, kinukonsidera ng Malabon PNP si alias Hero bilang person of interest sa kasong ito. Ngunit ayon kay Delia, na kasalukuyan nagpapagaling sa ospital, mahirap raw basta na lamang magturo kung hindi naman anyat-yat ang katauhan ng gunman. Antay na lamang daw niya ang magiging resulta ng follow-up investigation. Ayon din kay Mrs. Bautista, sinabi niya sa akin personally na mahirap naman na pagsampa ng kaso kung hindi naman niya totally nakikita o nakita yung gunman na bumaril sa kanilang mag-asawa. Inaantay na lang niya yung resulta ng aming follow-up investigation na makakapagturo kung sino yung nagmamayari doon sa motor na sumunod sa kanila nung gabing maganap yung pamamaril sa kanyang asawa at sa kanya. Sa ngayon, nakaburol pa rin ang mga labi ni Alfredo sa Malabon. Samantalang hustisya para sa kanyang mga magulang ang sigaw ni Grace. Kung gusto ko po sana, makuli po kaagad yung taong pumatay sa tatay ko. Kasi paano po kung balikan po na kami? Okay, siguro hindi pa akmang panahon para magsiwalat. Ito pong si Delia na nagpapagaling pa rin sa ospital. Tama. Sabi nga ni Delia, ayaw muna daw ho niyang banggitin kung sino mo ho dito yung suspect ko sa pamamaril sa kanyang asawa at maging sa kanya. Maari siguro, Delia, kung medyo maayos ng kalagayan mo, handa ang Kilos Pronto na makinig sa'yo. At ibulong mo lang sa amin kung sino yung hinala ninyo na talagang pumatay dito sa mister mo. At kami nang bahalang tumulong para ho sa ikadarakip po nitong suspect na ito. Tama ka dyan, Lex. Ano? Kasi unang-una, mga krimen kuminsan nasusolve ho yan kapag medyo nagtutulungan ho sa komunidad. Yes. Pangalawa, yun hong pagsusolve niyan, kung may nalalaman ho kayo na maaari nagkikwentuhan lang dyan at, tumpak doon sa sinasabing krimen na yun, itatago hong pagkakilanlan ninyo, marami hong ways na pwedeng gawin yan para ikalulutas ho ng sinasabing krimen. Kaya ho, may mga ganitong klaseng programa sa primetime habang sila nagbabalitaan, kami nag-iimbestigahan at sumbungan.